I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Ayan na naman kayo mga besa. Talagang hindi nyo ko palagpasin ano daw ang masasabi ko dito kay Attorney Roque. Ay nako guys, napanood nyo naman yan, di ba? Well, anyway, sa akin naman, isa lang naman ang opinion ko dyan. Kung wala kang kasalanan, hindi mo kailangan na magtago mga kababayan. Real talk po tayo, di ba? Oh, see? Di ba, ginisa siya dyan sa Quadcom. Ang sinabi sa kanya, lahat po ng dokumento na dapat niyang kumplituhin, isubmit sa Quadcom. Tungkol po dito sa paglubo po ng kanyang ng bank account from 125,000 to 125 million. Tinatanong ni Congressman Luistro kung saan galing po ang kanyang ari-arian, ang kanyang napakalaking pera. Oh, di ba? So ngayon mga kababayan, sabi niya ni Attorney Roque, nagbenta daw ng lupa. Oh, see? So sabi ni Attorney Luistro, ganun ba man na nagbenta ka ng lupa, patunayan mo na isubmit mo lahat ng dokumento. Oh, yun ang usapan. Kaso lang, may mga hearing na hindi na sumipot si Attorney Roque, mga kababayan. Kaya mula nung sa araw na yon, hindi na sumipot at another Quadcom hearing na sinasabi ni Attorney Luistro, bakit si Attorney Roque hindi nagsasubmit ng kanyang mga dokumento regarding doon sa usapan. So doon po nag-umpisa yan. Kaya ang masasabi ko dito, uulitin ko, kung walang tinatago si Attorney Roque, siyempre hindi magtatago. Dahil ngayon, nagtatago siya. So ibig sabihin, para sa akin lang guys guilty siya. Dahil itong pera na ito, 125 million, maraming nagsasabi at matik yan galing sa pugo. O, yun ang sabi. Kayo naman saan galing ang kanyang napakalaking pera? O, di ba? Kung natatandaan nyo, konektado siya sa Lucky South 99 diyan sa pugo. O, mayroon tayong mga video guys na in-upload yan. O, sa mga Quadcom hearing. In-upload natin kahit mahaba para nang sagon may info kayo, may alam kayo na ganun pala yung nangyari. Ngayon, dahil sa mga nagtatanong lagi, well, yan lang aking opinion dito mga bes. So, kaya nagtatago si Harimau. Sabi ng Philippine Star, branding former presidential spokesperson Harry Roque as a fugitive. Sus Mariosep. The House Quad Committee said on Saturday that the Philippine National Police, PNP, is now fully engaged in hunting him down. So ibig sabihin, hinahunting na si Attorney Roque. Jesus, napakatalinong abogado ito In fairness naman sa kanya, international lawyer ito. Pero guys, tingnan nyo naman, wala palang silbi yung pinag-aralan mo kung matalino ka. Walang silbi po yun. Bakit? Kung ikaw ay gumawa ng kalukuhan at nagkasala ka sa batas at natuklasan ang kabalbalan na pinaggagawa mo. Yan. Di ba? So useless lang po 'yun. Kaya nga lagi kong sinasabi, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa para mag-aani tayo ng more blessing. Pag gumawa ka ng kasamaan, masasadla ka sa kasamaan. At ito yung resulta. Yan ang sinasabi natin mga bes. Ayan PNP joining manhunt for Roque. Lawyer. Ngayon, may nagtatanong sa akin, ano ba ang balita kay Attorney Roque? Ito, panoorin nyo. Itong sinabi ni spokesperson Jen Pajardo ng PNP. Kayo talaga. Ayan ito pa, bago ipanoorin. PNP tutulong sa manhunt operation versus Harry Roque. Nagtatago. Uso pala sa mga DDS guys ang magtatago.
Una-una, si Pastor Kibuloy, nagtatago. Yun pala, nandyan lang sa loob ng KOGC. Aba, parang mapapasubo na naman dito si General Torre. Shout out kay General. General, may panibagong trabaho ka ngayon. Pero saludo ako dyan guys sa kanyang napakagaling mamuno. Walang sinasanto mga kababayan itong general na ito. Kaya yun, the PNP is now fully engaged in manhunt for Attorney Roque. And we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension. Pahayag ni Senator Rosa City Representative Santa Rosa City Representative Dan Fernandez Laguna yan. Baka nasa Baguio guys, may bahay sa doon, di ba? Na may dalawang Chinese na pugante na ano yan? Isa sa pinaka-boss ng Pogo, 'di ba, doon natagpuan sa bahay niya. 'Di ba, social? Yan nga ang sinasabi natin mga kababayan. Okay? Gumawa tayo ng kabutihan. Para wala tayong problemahin. Minsan, ang buhay ng tao, hindi ka kukuntinto sa sarili mo, nasisilaw ka sa malalaking pera. Alam nyo, ang pera hindi masama. Gamitin nyo sa mabuting gawa. Pero pag bagyan ay gamitin nyo sa hindi maganda at tumanggap ka ng pera na hindi naaayon sa batas, patay ka ngayon. Batas ang tutugis. Siyempre, wala kang ligtas. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Di ba? Hindi natin alam kung saan nagtatago si Attorney Roque. Hindi naman pwede makalabas ng bansa ito, guys, kasi na-hold ito, guys, na-hold departure ito, hold, nasa immigration. Hindi sa makakalabas ng bansa. Dito lang yan sa Pilipinas. Baka umakyat sa kabundukan ng Mount Matuto. So, ala kayo, mga bes. Ala, General Torre, sir. Paano yan? Mapapasubok. Anyway, mga kababayan, para kompleto, detalyado, amigo, panoorin nyo po ito. Supposed to be, guys, hindi ko dapat bigyan ng komento, pero yung mga kababayan natin ang kukulit, no? So, shout out sa inyo, hindi ko pangalanan para, sa protection lang sa kanilang mga pangalan. But anyway, guys, panoorin nyo itong sinabi ni spokesperson Jen Parro ng PNP. Okay? But don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload video. Bye, and baboos. God bless. Palapids. Eto na. Giving specifics, we received some information to the possible whereabouts of Attorney Harry Roque, but we really cannot tell kung saan po yan because baka it might hamper doon sa efforts po natin. And lahat po ng information po na nare-receive po ng PNP is being coordinated po sa Congress Sergeant at Arms because remember, they were the ones who are should be implementing this arrest order. Ang PNP lang po will be limited in providing security. But just the same, ang PNP po ay tumutulong na rin po sa pag-validate ng information on the possible whereabouts po of Attorney Harry Roque. And we keep on appealing to him to respect this process. Anyway, he's a lawyer. Alam naman po niya yung kanyang mga legal remedies. He can question the jurisdiction of the Congress, and he even questioned how the proceeding is being conducted by the Congress. But then again, at the end of the day, he is a lawyer. He should know that nobody is above the law, and we should respect these court processes and even processes na ilalabas po ng Congress po natin. Now, as per CIDG yesterday, may lead na daw po. Kung saan may lead na yun? It is being validated po. Yun po yung sinasabi ko kanina na there are informations coming in na that should be vetted and validated at without giving too much details po kasi for sure baka nag-monitor din po siya mismo or yung ibang mga kakilala niya, and we also would like to remind dun sa mga nakakakilala at posibleng nagkakanlong at tumutulong kay Harry Roque, they may be facing criminal charges once proven na alam nilang pinaghahanap na po si Attorney Roque, and yet they are providing aid to evade this process po.